Siya naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng co-working space o ng study hub. Na ngayon ay nauuso yan, no? Dahil marami na mga pagbabago sa behavior ng trabaho at ng pag-aaral. Yung mga estudyante, gaya nung binanggit ko sa previous vlog ko, hindi sila nag-review sa library, no? Gusto nila, pupunta sila sa coffee shop, di ba? Doon sila, mapapansin mo, doon sila nag-review, doon sila nag-aaral. Yung iba naman na mga freelancers, no? Na yung work from home setup na nauso nung pandemic hanggang sa ngayon, no? Nakitang very practical dahil hindi na kailangang mag-opisina. So, ikaw na virtual assistant o kaya naman ay call center agent ay may option na magtrabaho sa bahay gamit ang iyong laptop. Pero, hindi sa lahat ng panahon ay convenient yun, no? Dahil maraming mga panggambala sa bahay. Nandyan yung mga bata, no? Yung mga ibang household chores mo, o kaya naman yung mga bigla na lang kakatok, biglang magdo-doorbell, biglang tatawag, etc. At hindi palaging conducive para sa iyo ang trabaho sa bahay mo. So may option ka, no, na hindi ka naman papasok sa opisina pero magkakaroon ka ng isang space na mas conducive sa trabaho. Ito na nga yung co-working space or study hub na ginagawa namin ngayon at may potential na maging sa'yo kung ito ay magustuhan mo at gusto mong bilhin. Ito nga yung project na study hub or co-working space na ginagawa namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay, so check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ang study hub na ginagawa namin ay 2 stories, no? 2 palapag. And then, no, meron siyang space sa second floor para sa dormitory. No? Doon sa previous video ko, pinakita ko sa inyo actual na itsura niya na ngayon. No? Pwedeng sa isang unit, sa isang room, ay mayroong 6 na bed spacers. So, sa bawat room na yon, meron silang sarili nilang toilet and bathroom. So, 6 yun, no? So, nasa iyo na yun, no? Kung i-maximize mo sa 6 na renters. Sa ground floor naman, sa ground floor, ito na yung space na tatawagin nating study hub or co-working space. No? Meron din siyang 6 na rooms, no? Na bawat room ay pwedeng mag-house ng hanggang 8, no? From 6 to 8 na table space. Sabihin na natin table space or workspace, no? Ang workspace na yun, merong lamesa siya, may desk. Pwedeng ipatong doon ang kanyang laptop. At pwede siyang kumuha ng free coffee, free snacks. No? So, kung estudyante ako, gusto kong mag-review, ayaw kong umuwi sa bahay muna, o kaya naman may gagawin akong project, hindi ko naman magawa sa library ng school, no? Gusto ko sa isang space na malamig, no? Merong snacks, merong drinks na pwede kong kunin, no? So, yun ang pinaka-ambience, no? Dito sa study hub na ito. Ganun din yung co-working space. Pwedeng mag-share. Kaya tinawag na co-working space yan, no? Kasi iba't ibang mga nagtatrabaho, may kanya-kanya silang pinagtatrabahuhan, no? Pero nasa isang space sila, no? Na nirent nila yung space na yon, yung upuan at yung desk for each hour na gagamitin nila yon. So, ang idea, ang isang estudyante o ang isang renter, ang isang freelancer ay magiging
renter, no? Per hour. Babayaran niya yung hours ng stay niya dun sa space, no? So, yung idea na parang kinumbine mo yung library, yung computer shop, na alam natin noong early 2000s, no? Nauso yung computer shop, no? Nung hindi pa accessible ang internet sa bawat bahay. So, meron ding vibe ng coffee shop, no? So, parang ito yon, no? Pero additional income generating space yung second floor kasi siya ay dormitory, no? So, sa inaral namin na ROI, business plan nito, ang return on investment niya ay pwede mong makuha yung investment mo as early as 5 years at 70% occupancy. Napakaganda. At itong property na ito, gaya ng binanggit ko sa naunang mga vlogs ko about this project, ay katabi ng university, ng isang college. At pag lalakad ka, several meters, mga 100 meters away, ay meron uling isang college. So, dalawang colleges, merong elementary school sa malapit, at meron ding maraming mga freelancers na nagtatrabaho doon sa neighborhood. So, itong property na ito ay may napakagandang potential for passive income, no? Para sa mga kagaya niyong mga OFWs or mga retiree na gusto pa rin ng passive income, no? So, kung gusto nyo, no, pwede nyong isend sa akin ang inyong email address, comment ninyo, papadala ko sa inyo yung business plan nito, kung paano magiging possible yung 5 years ROI. No? Nandun din yung payment schedule, payment terms sa project. No? Ito ay uh, pre-selling kasi sa kasalukuyan ay ginagawa pa namin yung building at nearing ano na siya, no, completion. So, yung pinakita ko sa previous videos na status niya, no, ayan ay nadadagdagan pa, no, nagpo-progress pa. No? So, kung interested ka, no, pwede tayong mag-usap kung paano mo mabibili itong property na ito at ma-enjoy mo ang passive income na may napakabilis na ROI. So, maraming maraming salamat po. Hinihintay ko ang inyong mga inquiries. Email me, no? Email nyo ako doon sa email address na ilalagay ko rito. Pag-usapan natin kung paano natin mapagtutulungan ang pagkita mo dito sa project na ito. Maraming maraming salamat po. Kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!